God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Kayo po ay nanonood ng Life and Grace. Ito po ay sinusubaybayan yung programa at tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating mini-series na pinamagatan nating Effortless Change. Ito po ay sinulat ni Andrew Wommack at tayo po ay nasa episode number 3 at ang title po ng ating pag-uusapan ay Begin to Produce. Sa una po at pangalawang episode ng ating mini-series na ito na Effortless Change ay nakagawa po tayo ng konklusyon na ang sabi po natin, para magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangan na magtanim ng seed ng Word of God sa iyong puso. Sabi nga po natin, ganito lang kasimple ito. Before you can really see change, you must do something different. Pinag-usapan din po natin ito na dapat itigil na natin yung pagbibigay natin ng mga excuses at tumigil na rin tayo na sisihin ang ibang tao for what is wrong in our life. You have to stop saying, ganito na talaga ang buhay ko at hindi na ito magbabago. You have to stop saying na malas lang talaga ang araw ko. No, nothing ever works for me. Ganun din po, hindi kinakailangang baguhin natin to. Baguhin natin ang ating pag-iisip. And let us think and do things differently. Isa pa po sa sinabi natin na ang panglabas na pagbabago ay nagpapasimula sa loob. Dahil po pwede kang manalangin sa Diyos and get other people to intercede for you all you want hanggat gusto mo. Pero hindi mo makikita ang panlabas na pagbabago sa buhay mo until you change internally. Hanggat hindi tayo magbago sa loob sa ating pag-iisip ay kinakailangang magbago. Nais kong maunawaan mo na noong ikaw ay maborn again, inilagay ng Diyos sa loob mo, sa born again spirit mo, ang lahat ng kakailanganin mo. Everything that you will ever need, God has already placed on the inside of you. Kaya nga, in our spirit realm, in the spirit realm, you are complete. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 10 that we are complete in Christ. Ikaw ay kumpleto at perpekto sa kalagayan mong espiritual kagaya ni Jesus. Sabi po ng unang Juan kapitulo 4 talatang 17 ay sa ganitong paraan naging ganap sa atin ang pag-ibig upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghuhukom. Ito ay sapagkat kung ano nga siya, tinutukoy po si Jesus, ay gayon din tayo sa sanglibutang ito. Hindi po sinabi dito na kung ano siya ay ganon din tayo pagdating natin sa langit. No, now in this world ay kagaya na natin siya. Subalit ito po ay tumutukoy sa ating born again spirit. Sabi po ng Galatia kapitulo 4 talatang 6 ay ganito. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya nakakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Hindi niyo po ba napansin, maging ang panalangin natin ngayon ay dinadirect na natin sa Ama. When we pray, sinasabi natin, Father, I thank you and I recognize what you have done in my life. Nakaka-address na tayo sa Kanya. Dati nakaka-address tayo ng, O Diyos ko, o makapangyarihang Diyos. Wala pong masama doon because siya naman ay talagang totoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. But ngayon, ang espiritu ng Kanyang anak ay ibinigay niya po sa ating puso na today we can easily say and normally call her Father, Daddy, Abba, ano man ang gusto mong endearment na itawag sa Kanya because nagkaroon tayo ng relationship sa Diyos. You are as complete, as perfect in the spirit realm as Jesus is. Yun po yung gusto nating diinan. In your born-again spirit, you already have all of the fruit of the Spirit. Yung tinatawag po nating love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Lahat po ng sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Lahat pong yan ay nasa iyo dahil ito ay bunga ng banal na Espiritu na tinanggap mo. Kung hindi mo ito nakikita, ay nahihirapan ka lang ilabas ito. Pero ang totoo, meron ka nito sa iyong born-again spirit. Nasa sa iyo rin ang anointing ng Diyos, kagaya po ng sinasabi ng unang Juan, kapitulo 20, talatang kapitulo 2, talatang 20.
Maging ang pananampalataya ng Diyos ay mayroon ka rin. Galatians chapter 2 verse 20. And everything that you will ever need in eternity is already in you, in your spirit. And I want you to understand that. Kapag ka naintindihan nyo to, hindi na kayo lalabas at magsasabing may kulang ka. No, kompleto ka sa iyong born-again spirit mo. There is nothing negative in your born-again spirit. Wala pong pagkatakot, wala pong unforgiveness, walang hindi pagpapatawad, walang unbelief. Lahat po, perfecto po ito. You are perfect in your born-again spirit dahil ang tinanggap mo ay ang Espiritu ng Diyos. But, ito pong gusto kong sabihin, you've got to draw out what's inside of you by planting the seed of God's Word. Kinakailangan mong magtanim ng seed ng salita ng Diyos sa puso mo upang ang lahat ng mabuting bagay na tinanggap mo kasama ng Espiritu ng Diyos ay magpasimula mong mailabas at maranasan sa buhay mong ito. Subalit, gusto ko pong maunawaan ninyo na it is not the seed itself that does the work. Hindi po yung seed mismo ang tumatrabaho. Hindi ba't ang isang apple seed ay hindi naman po nagpo-produce ng apple tree? Isipin po ninyo to. Ang apple seed ay hindi po nagpo-produce ng apple tree. The apple seed ang nag-a-activate sa ground, and out of the ground comes the apple tree. Ang puno po ay galing sa ground na inactivate ng seed. Kailangan may seed para ma-activate ang ground, and the ground produces that tree. Alam niyo po, sabi po ng Mark chapter 4 verse 28 ay, it is the earth bringeth forth fruit of herself. Ang soil po, ang lupa po ang nagbi-bring forth ng fruit of herself. Ano man ang itinanim mo dito. Kung nagtanim ka ng mangga, mangga ang ilalabas nito. Kung ang butong itinanim mo ay siniguelas, then siniguelas ang ilalabas nito. Sabi po sa wikang Tagalog ng Marcos Kapitulo 4, talatang 28 ay ganito, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Somehow po, the seed takes the nutrients that are in the ground. Then out of the ground comes an apple tree. Then it produces apples. Okay? Maliwanag po yung proseso. Ganun po. Ito po yung process na nilayo ng Diyos mula pa sa pasimula. Sa Genesis po, chapter 1 ay makikita natin ito sa verse 11 hanggang 12. Sabi po doon ay pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. So, hindi po nagtanim ng buto ang Diyos. Sinabi niya lang, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil. At ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanilang uri. At yun nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman at mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ng ayon sa kanilang uri. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Isang lalaki po ang nagpakita ng isang mansanas o apple sa kanyang kamay, hawak-hawak niya ito at nagsabi po siya, anybody can count the number of seeds in an apple, but nobody can count the number of apples in the seed. Pag tinignan niyo po yung sinabi niya, parang ayos lang, no? Parang tama nga. And I really understand kung yung point na gusto niyang gawin. But according po sa Genesis chapter 1 verse 11 to 12 at Mark chapter 4 verse 28, seeds don't produce apple. Ang apple ang ang lupa ang nagpapasibol ng mga apple. Kailangan po ang seed na maitanim. And then, the seed activates what is already in the soil. Ito po yung puso natin. Ina-activate po ng Word of God kung ano ang laman ng puso ng isang tao. Ano ba talaga ang puso ng tao? Sabi nila, ito daw, ang puso daw ay yung very center ng isang person. The very center of a person is his heart.
It is the combination actually of the spirit and soul. Ito po yung kombinasyon ng espiritu at ng kaluluwa. The spirit and the soul were made to function as one. Ganito po ito nilikha na dapat sila ay laging magkasama at magkasundo. And when this happens, na magkasundo po yung inyong espiritu at magkasundo yung kaluluwa sa espiritu, you start to experience victory in your life. Nararanasan mo ngayong mailabas ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon ka sa iyong espiritu. Dahil nailalabas mo kung ano ang mabuting inilagay ng Diyos sa loob mo. Knowing what the heart is can apply to every area of your life. Sabi po ng Mark, pahabain natin yung binasa natin kanina, chapter 4, mag-umpisa tayo sa 26 para makuha natin yung buong context. Sabi po doon, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at tumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Malinaw po. Sisibol muna ang dahon, saka ang uhay, pagkatapos ay mga butil. In English translation po ng Bible na ito, ang sinabi po, for the earth bringeth forth fruit of herself. I want you to take note that the earth is spoken here as being feminine. Ang lupa po ang tinataniman ng seed. And although it has everything it needs to produce fruit, kailangan pa rin ng seed. Yung pong salitang English word na of herself is translated from the Greek word automatos. Dito po galing ang ating English word na automatic. Ibig sabihin, the ground just produces fruit automatically. Ganon din naman po, ang ating pong puso ay made to automatically produce whatever seed we sow in them. Dito po galing ang ating pong title ngayong episode na ito, na kapag tayo nagtanim ng seed ng salita ng Diyos, we will automatically produce. We will begin to produce kasi automatic po itong nangyayari. Kapag ang seed ay naipunla sa human body, nagpapasimula itong mag-conceive o maglihi. And to conceive and give birth from your spirit, kailangan mo munang itanim ang salita ng Diyos tulad ng isang binhi sa iyong puso. Alam niyo po, God's kingdom operate by laws, like the laws that govern the fruit-bearing process ng isang binhi o ng isang seed. Marami po kasing tao ang nag-iisip na dahil God loves them, He will just grant them the request regardless of whether they put the seed of His word to their heart or not. Just like the seed releases the power in the ground, God created His word to release the power in our hearts. The ground doesn't care what type of seed is planted. It will just automatically start the growth process. Likewise, our hearts don't choose na i-release lamang kung ano yung gusto niyang i-release na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Any word planted in our hearts will begin to produce whatever it is, which is why we need to be very selective about what we let in our hearts. Kapag pinili mong magtanim ng mga salita ng buhay, then buhay ang ibubunga nito. Kapag pinili mong magsalita ng kamatayan at negative things sa iyong puso, then negative po ang ibubunga nito. Ikaw at ikaw lang ang may kapangyarihang magdesisyon kung anong seed ang itatanim mo sa puso mo na later on po ay siyang magbubunga sa ating mga buhay. I hope meron po kayong nakuha ngayong episode na ito. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam. Magbabalik po kami next time. Life is best lived by grace. Shalom!